Ngayon po, sama-sama tayo. Kahit magkakalayo po tayo, sabi kanina sa prayer ni Sister Daisy, kung saan ang dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang pangalan, ang Panginoon po ay nasa ating kalagitnaan. And ngayon, let's give the best praise and best offering, best worship to the Lord. Amen? So, sama-sama po tayong magalak at magpasalamat sa Diyos sa kabutihan. Hallelujah. Mabuti po ang Diyos. Amen. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Na hati ng puso, pinagpala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong nagpapagal. Kaya awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Na hati ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Maraming salamat o Diyos dahil sa aming mga kapighatian, sa aming mga pagpapagal, mga kapaguran, mga pinagdadaanan na mahihirap, ikaw ang nandun. At Panginoon, the joy of the Lord is our strength. Salamat dahil kayo po ang patuloy na tapat na Diyos na gumagabay sa amin, na umaalalay sa amin. Maraming salamat dahil hindi ka nagbabago. Ikaw kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya nga, O Diyos, sa hapong ito, hayaan mo, Lord, na tanggapin mo ang pagsamba ng inyong mga anak. Tanggapin niyo po yung pasasalamat ng bawat puso namin. Tanggapin niyo po yung kapurihan dahil karapat-dapat po kayo. Salamat, O Diyos, sa iyong katapatan. Tingin po natin ito na may pasasalamat. Siya po ay karapat-dapat na samba. Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon
at sa habang panahon, sa bawat salinlahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon, aming Diyos. Kay buti mo mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salinlahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapatay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay, aming Diyos. Kay buti mo mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salinlahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon, aming Diyos. Kay buti mo mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salinlahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon, sa bawat salinlahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon, wala na ngang ibang Panginoon, wala na ngang ibang Panginoon. Hallelujah. Lord, tunay nga na wala na nga kaming ibang Panginoon kundi ikaw lamang. Salamat sa kabutihan mo, salamat sa pag-ibig mo, salamat sa biyaya mong sapat na patuloy na ginagawad sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, sa kagalingan. Salamat sa pagpo-provide. Salamat, Panginoon, sa pagtataguyod mo sa bawat isa sa amin. Tunay nga na ikaw ang Diyos ng salinlahi, ang Diyos na tapat magpakailan paman. Malwalhati ang iyong dakilang pangalan ngayong hapon. May taas ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan, at hayaan mo na patuloy na buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, at patuloy na turuan mo kami na magtiwala at sumamba sa iyo, Panginoon, sa kahit anumang pinagdadaanan namin, sa kahit anumang panahon ng aming mga buhay. Patutunan namin ang palaging sumamba sa iyo, dahil ikaw ang Diyos na tapat, at ikaw ang Diyos na karapat-dapat, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na patuloy na gumagabay at umaalalay sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, sa iyong kaluwalhatian, at binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, dahil sa iyo lamang nararapat ang lahat ng ito. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Hallelujah. Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Sister Beth. At tayo naman po ay darako na po sa ating komunyon sa pamamagitan mo, Sister Grace. Amen. Thank you, Lord. Magandang hapon po sa ating lahat.
And dadako po tayo sa ating banal na hapunan. Ihanda po natin ang ating mga puso dahil sabi po sa aklat ng 1 Corinthians 11:28, let a person examine himself, then and so eat of the bread and drink the cup. So bago po tayo lumapit sa hapag ng Panginoon, suriin natin ang ating mga puso. Kung may kasalanan tayo, humingi tayo ng tawad. At kung may tampo o sama ng loob ang bawat isa't isa, humingi po tayo ng gabay ng Panginoon at mabitawan natin ito dahil ang ating pong ginagawa ay isang sacred moment to remember Christ's love and reflection. So, mag-pray muna tayo. Hallelujah. Panginoon, inilapit po namin ang aming mga bawat isa't isa, ang aming mga puso. Hallelujah. Linisin mo po ako, Lord, at ang isa't isa sa amin. And maraming salamat sa dugo ng Panginoong Jesus na nagbigay sa amin ng kapatawaran. Lord, nais namin na ang bawat isa't isa ay makipabahagi ng hapag ng may puso. Malinis at magpakumbaba kaming lahat sa iyong harapan, O Lord God. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. So let's take the bread. Sabi sa 1 Corinthians 11:24, this is the body which for you. Do this in remembrance of me. So ang tinapay ay sagisag ng katawan ng Panginoong Hesus na ipinako sa krus para sa atin. So tayo'y gumugunita hindi lamang sa kanyang kamatayan, kundi sa kanyang sakripisyo at pagmamahal sa atin. So ang bawat isa't isa ay sabay-sabay na mag-partake sa bread. Let's partake the bread, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. And the cup, sabi sa 1 Corinthians 11:25, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it, remembrance of me. Ang sagisag ng dugo ng Panginoong Hesukristo, ang bagong tipan ng kaligtasan, ang dugo niya ang naglinis sa atin sa mga kasalanan at pagbuklod-buklod sa atin bilang isang katawan ni Kristo. Kaya sabay-sabay po natin pagsaluhan at iminom ang kabutihang ginawa ng Panginoon sa atin. Hallelujah. And manalangin po tayo. Panginoong Hesus, salamat sa iyong banal na dugo. Sa pamamagitan nito, kami po ay iyong napatawan, nalinis at nabigyan ng bahagi ng iyong isang pamilya, isang church, isang buhay, Lord God, na binigyan mo ng kaligtasan. Maraming salamat po sa aming Hari na tagapagligtas at Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah, Lord. Sa hapong ito, dalangin namin ang pagpatuloy na kalakasan mo, espiritual, ang ibigay mo sa amin. At gabayan mo din, Lord, ang pastor na gagawin mong instrumento, Lord, sa lahat ng kabutihan na binago mo sa aming mga buhay. Pagpalain mo, Lord God, ang pagpamilya ng House of Refuge. All this we pray in Jesus' name. Amen. Okay. Salamat, Sister Grace. Hallelujah. Ngayon naman po ay tayo po ay magdadana sa isang napaka-exciting na bahagi ng ating gawain ng House of Refuge. Tayo po ay darako na sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Handa po natin ang ating puso't isip at ito po ay pagbulaya natin sa araw-araw upang ito maging gabay natin. Ang preaching punta natin ngayon, ang magbabahagi po ng salita ng Panginoon sa hapong ito ay wala pong iba kundi si Pastor Mario Albelda.
Pinakpakan po natin, Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat. Nice to be back again, no? Na alas 2 linggo yata na medyo tayo ay mobile. And so, thank you kay Sister Lilia, of course kay Pastor Wilfred for taking my place habang tayo ay mobile, no? Traveling ng mga the last 2 weeks. Mamaya pong madaling araw, mga 2 o'clock naman, pabiyahe naman po kami ng Iloilo at ng Aklan para po sa isang gawain din of blessing our co-pastors doon po sa mga lugar na yon. Kaya ipan-pray nyo din po kami kasi what we have been doing, medyo nakakapagod din pala, no? Lalo na yung pagpunta namin ng Bicol, mga 12 hours na pagta-travel by land. So, salamat sa sustaining grace ng Panginoon sa amin, matakasan. In fact, si Beth medyo may sipon, siguro sa pagod. And mamaya alisan naman kami and we'll be back on Thursday. Kaya po, salamat din sa Panginoon sa pribilehiyo to be able to be of service for Him, na magamit tayo ng Panginoon ang ating buhay. Well, in the first place, mga kapatid, ang buhay na ito pinahiram lang ng Diyos sa atin. So, tayo ang merong ownership dito, no? We are at God's disposal. Kung saan tayo nais gamitin ng Panginoon, paggamit lang tayo, no? At si Lord na ang bahala sa mga susunod pa sa buhay natin. Kaya, isang pribilehiyo na tayo po ay makapaglingkod sa Panginoon. Amen? Amen, no? So ngayon po ay June 29 na at nasa huling ilang araw na tayo ng hanggang bukas na lang, no? June 30, ang huling araw ng June. Nakakalahating taon na tayo ng 2025. Bagamat ito po ay last Sunday na, this is not going to be the last yung subject na pag-uusapan natin about abiding and obeying in the Word, kasi meron pa ho tayong overlap, no, sa first Sunday ng July. Kaya po hanggang first Sunday pa natin ng July ito tatapusin. But nonetheless, salamat sa Panginoon sa kanyang grasya sa atin, at alam ko po na meron tayong mga learnings na natatanggap sa ating Panginoon. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito na kami ay muling tinipon mo para po sa gawain ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na kalayaan na iginagawad mo sa amin for us to be able to learn from your word. And so, Lord, we pray na sa amin pong muling pagtunghay sa inyong mga salita, patuloy mo po kaming turuan at gabayan. Salamat po na ang mga salita mo ay merong bunga, may kapangyarihan, kumikilos at gumagawa sa aming mga buhay. And so, Panginoon, niling po namin na patuloy na ikaw pang siyang sumama at manguna sa aming pag-aaral sa hapong ito. We thank you and praise you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. So mga kapatid, ang ating pong serye na pinag-aaralan for the month of June is all about abiding and obeying the Word of God. No? So, ito po ay mahalagang aspeto ng buhay natin na tayo po ay manatili sa salita ng Diyos, ngunit hindi lamang manatili. No? Sabi nga natin, inseparable po yung tinatawag na abiding and obeying. Ibig sabihin, you will not be able to abide in the Word without obeying it. At you will not be able to obey the Word of God without abiding on it. No? So, ito po ay dalawang salitang inseparable. Hindi mo sila pwedeng paghiwalay. Ay, hindi, mag-a-abide lang ako, tapos hindi ako susunod. O mag-obey ako without abiding in the Word. Hindi pwede. Kailangan po magkasama sila na tayo mananatili at susunod sa salita ng ating Panginoon. So for the last several weeks, now we have learned that the Word became flesh. Ang salita na walang ibang kundi ang tinutukoy ang ating Panginoong Yesus, no? And the Word became flesh and dwelt among us. Dito po ay nakita natin kung paano ang Diyos ay inabot niya ang mga tao.
Now, there was this belief in the past na mahirap abutin ng Diyos sapagkat siya ay napakamakapangyarihan. Siya ay para bang sabi nga ng mga nananalo, di ba, yung sa taas, nagpapasalamat sila sa taas, no? Para bang merong kaisipan na hindi kayang abutin o napakalayo ng Diyos sa sangkatauhan. But here we have seen that the Word became flesh at sabi po, dwelt among us, na natili, namuhay na kasama natin. Kaya nga ngayon po ay meron tayong easy access, meron tayong madaling kaparaanan upang maabot natin ang Diyos sa ating mga buhay. We also learned in the past weeks that not only that the Word became flesh, but it gives us life. Ito pala ay nagbibigay ng buhay sa atin. Alam niyo, sa buhay po ng tao, mahalaga na may buhay yung buhay natin. Kasi kahit nabubuhay ka, pag walang buhay yan, walang energy, wala itong gana, wala itong kagalakan, no, para din siyang walang buhay at all. And we have learned that it is the Word of God that gives us life. And of course, again, referring to the Lord Jesus Christ na kanyang sinabi sa atin in John chapter 10, verse 10, that I have come to give you life and life that is abundant. In other words, we can experience God's promise of eternal life, hindi doon sa pagkatapos ng kamatayan mo, but even here, right now, sa buhay natin, when we abide and we obey the Word of God, we can experience His eternal life. And of course, we also learn that it is the Word that feeds our spirit. Kung papaano ang ating mga pisikal na pangangatawan ay nangangailangan kumain, ganon din ang ating mga espiritu. Kinakailangan itong tumanggap ng pagkain. At ang pagkain ito ay nagmumula sa kapangyarihan ng banal na espiritu. And last Sunday, we also learned that the Word can set us free. Ang salita ay maaari tayong palayain mula sa lahat ng ating mga tinatawag na tanikala, no? Nandun yung tayo ay may tanikala ng kasalanan, may tanikala ng negativity sa ating mga buhay, nandun ang iba't ibang klase ng mga bondages sa ating mga buhay. And thank God that the Word has the power to set us free. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan o ang salita Himself ay merong kakayahan at kapangyarihan to be able to set us free. I'm sure for many of us, naranasan natin ito na bago natin makilala ang Panginoon sa ating mga buhay, we have been living in sin, we have been living sa ating mga laman at parang wala tayong kapangyarihan to be able to free ourselves. But when the Word of God has come into our lives, when Jesus Himself, when we receive Jesus in our lives, ang sabi po sa Bible, at tayo po ay pinalaya na ng Panginoon. Di ba? Napakarami po mga blessings and privileges na maraming mga perks na ibinigay sa atin ng Panginoon when we receive His Word in our lives. Kaya po ngayong hapon, no, mayroon pang isa o dalawa pa actually next Sunday na ginagawa ng salita sa ating mga buhay. Hindi lamang siya nagkatawang tao, hindi lamang siya nagbibigay ng buhay, hindi lamang siya nagpapakain ng espiritu at nagpapalaya sa ating mga kasalanan, but the Word also bears fruit in our lives. Ang salita ng Diyos ay nagdadala ng bunga sa ating mga buhay. Mahalaga po mga kapatid na sa buhay natin or even in the natural, mahalaga po for any tree that is supposed to be fruit-bearing tree ay mamunga. Kasi pag hindi namumunga, parang nalulungkot tayo, di ba? Pagka ang isang puno ay walang bunga, parang sinasabi natin, sayang naman, hindi to namumunga. Now, alam nyo, meron ho kaming tinatawag na, ano naman
dito miracle fruit, no? O calabash tree na sinasabi. Noong mga the past weeks, no? Parati kong binibisita to kasi sabi ni Beth, meron bunga yung ano, yung miracle fruit, yung miracle tree, no? Sino sa inyo nakatikim na ng miracle tree? Nakatikim na ba kayo nito? Para tong buko ate, maano siya, bilog, mabigat yan. Actually, parang mas mabigat pa yan sa buko eh. Tapos, ang tigas niyan, hindi siya madaling hatiin katulad ng buko. Talagang merong effort. Kailangan wasakin mo siya, pero meron din siyang tinatawag na juice, no? Yung juice na yun yung tinatawag na miracle fruit na napinom mo somehow, no, meron siyang mga healing effects na sa katawan natin. Kaya nga, ngayon mga kapatid, kami unti-unti nagsishift doon sa tinatawag na natural healing at saka alternative medicine. Kasi kung si Beth na nagkasakit, di ba? Ang dami-dami namin mga gamot na binibili. In fact, there was a time na talagang parang imbis na ikakain mo na lang o ibibili mo ng napupunta talaga sa gamot. Tapos yung gamot, reseta, imbis na pagpagaling, lalo ka nang hihina, parang ititreat yung isang sakit mo, tapos yung kabila naman, maaapektuhan. Sabi namin, pag-pray nga natin at tignan natin kung ano ang ibang pwede natin gagawin. So, until now, we keep on doing some research at saka mga pakikipag-usap hanggang sabi namin, sige Lord, no? Yung pala, ang pagkain natin, dapat ang magsilbing kagalingan ng ating mga karamdaman. Let your food be your medicine. So, ngayon tinitingnan ko na, kalamansi, yan, yung mga tanim namin dito. Tapos, ng isang araw, ito, kanina lang, pinicture ko yung kabila. Basta meron ng dagdag na bunga. Marami. No? At marami pa hindi ko pa nakikita. So mula sa isang bunga, unti-unti na siyang dumadami. Edi ako ngayon, gaganahan ako na everyday, sisilipin ko kung dumadami o lumalaki na ba yung mga bunga na yon. Alam niyo yung feeling? Kasi maganda pala pag nasa ganitong lugar ka na may mga puno. Alam mo yun, pag meron ng bunga, namumulaklak na, alam mo darating yung harvest time mula sa mga punong ito. And ganun din po ang Panginoon. In fact, pinicturean ko nga din yung aming rambutan, no? Ate, namumulaklak na ng marami. Ilang linggo, ilang araw mula ngayon, magiging puno. Tingnan mo lang kami, Pastor. Ano yan, Pastor? Ha? Tingnan mo kami. Papadalang ko kayo dyan. No? Unti-unti mamumula na siya. So ganun pala yung feeling, no? Kaya pala nasabi ng Panginoon dito sa John chapter 15 verses 1 to 5 at verses 9 to 11, yung tungkol sa pamumunga. At hindi lang pamumunga, kundi yung kasiyahan ng nag-aalaga ng puno, nag-aalaga ng bunga. Ang sabi po rito sa John 15, 1 to 5, again, si Lord po ang nagsasalita. No? Sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sanga na nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Verse 9, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig.
kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyong kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Napakagandang mga pananalita, mga kapatid, ng ating Panginoong Yesus during one of His intimate conversations with His disciples. And Jesus was telling them na ako ang puno ng ubas. No, kaya po makikita po natin dito na binigyan po ng description, no? Ipinaliwanag ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa mga disipulo that I am the true vine, no? Na siya daw po ang tunay na puno ng ubas, and that God, His Father, ang siyang vine dresser o tagapag-alaga. Alam niyo, para po sa isang puno ay maging mabunga, maging malusog at maging mabunga, kailangan po merong nag-aalaga. It's the same thing with other, let's say, vegetables. No, meron na kaming konting kamatis, yung aming kalamansi, meron ng maliliit na bunga. Yung sayote, hinihintay pa namin mamunga ang lago ng dahon, pero wala pang bungang marami. No, mga kapatid, ganun po. Meron po tayong tinatawag na tunay na puno, and at the same time, there must be a vine dresser. And here we see, mga kapatid, na ang role po ng vine dresser o tagapag-alaga is to take care for the vine. No? Kinakailangan pong alagaan niya mabuti ang puno so that it could grow, upang ang halamang ito o ang punong ito ay lumaki, lumago, at eventually, pag lumalaki at lumalago, ito po ay naghahatid ng bunga. Mahalaga po ganon din ang role ng Diyos sa ating mga buhay, na habang sabi ng Panginoon, ako ang tunay na puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Mahalaga po, mga kapatid, na ang ating buhay ay sumasailalim sa pangangalaga ng Diyos Ama. And so in this imagery, makikita po natin na tayo pong mga followers ni Jesus ang tinutukoy na mga sanga. And that God, our Father, who cares for the vine and show His love to those, no? Pinapakita niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mga sumusunod at nananatili kay Jesus. Mga kapatid, we have to understand that if there is one thing na dapat na mangyari na inaasahan ng Diyos sa ating mga buhay, ay yung sa pagtanggap natin ng kanyang mga salita, ang kanyang salita ay naghahatid ng bunga sa ating mga buhay. Amen po ba? No, ibig sabihin, it is God Himself who said that my word will not return in void. No, ang salita ko ay hindi magbabalik ng walang kabuluhan. Ang salita ko ay hindi magbabalik ng walang kapangyarihan. Kaya po mahalaga po that as whenever we receive the Word of God sa ating mga buhay, sa bawat panahon na tinatanggap natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay, mahalaga po na ito ay nagdadala ng bunga sa ating mga buhay. Amen po ba? Hindi pwedeng walang nangyayari. Dapat merong pamumunga na nagaganap. Sapagkat ang Panginoon, tulad po ng sinanais, that Jesus is the true vine, naturalmente ang magiging natural na epekto nito sa ating mga buhay ay ang ating pamumunga ng sagana. Ano po ang sabi sa verse 1? Sabi ni Lord, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. I am the true vine and my Father is the gardener.
Ang sarap naman ano mga kapatid na makita natin ang Diyos, ang imahe ng Diyos, hindi lamang siya all-powerful God. Ang sarap isipin ang imahe ng Diyos na hindi lamang siya makapangyarihan sa lahat-lahat sa daigdig nito, but it says here that He is the gardener. Siya ho ang vine dresser, siya ang hardinero, siya ang nag-aalaga sa puno kasama na ng mga sanga. Ba mga kapatid, ibig sabihin, nandoon ang malasakit ng Diyos sa ating mga buhay. And we have to remember na tayo po bilang mga sanga, we draw our life, we draw our growth, no? Humuhugot, umaasa tayo ng buhay at paglago mula sa puno. Alam niyo po, dito nga sa amin, talang dami ng puno, no? Kailan ba yun? Nung isang araw yata, nangunguha ako ng dahon ng mangga, nangunguha ako ng dahon ng guyabano, no? And kung minsan meron kang kinakalang pitasin na buong isang sanga, hindi naman yung malaki, no? Pero alam niyo ba, umorder nga ako ng pampuno ngayon ng ano, pastor, yung pamputol ng sanga ba? Yung, kasi mataas yung mga puno eh, hindi ko kaya, hindi naman ako marunong umakyat, no? Hindi ko naman abot. Takot naman ako Ngayon nun eh. bumili, umorder ako sa Lazada yung yung pamputol. Itatali ko sa sa kawayan para pag mangunguha ko ng ng dahon, parang lalagariin mo na lang ng gano'n, no? Yung parit, Oo, pero pag yun naputol na, nawala na doon sa, hindi na siya connected doon sa pinakapuno, eventually, yung sanga na yun ay mamatay. So we have to realize the fact, mga kapatid, very basic na tipo bilang kumuha tayo ng lakas at buhay. Kumuha tayo. That is why Jesus, by calling Himself the true vine, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, you can only draw true life and growth from the vine. At ganoon din po ang kanyang sinasabi sa atin. Kung tayo ay isang mananampalataya na tulad ng isang sanga, mahalaga pong kilalanin natin na ang ating buhay at paglago ay nakasalalay lamang sa ating Panginoon. Many people today, unfortunately, they tend to depend doon sa pinakatawag na false source ng nilang buhay at paglago. Akala ba mga tao pag meron sa stable na trabaho, meron silang mataas ang pinag-aralan, meron silang kakayahan at abilidad, parang ito na ang lahat sa buhay nila. Ito na ang buhay. Ito ang paglago sa aking buhay. Hindi po mga kapatid. We have to remember na dito po Jesus, tayo po ay mamumunga.
Kailan? Sa panahon ng ano? Kapag tayo po ay nananatili kay Jesus. Verse 5, ang sabi po rito sa talatang 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana, sapagat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, ano po ang mangyayari daw? If we remain in Him and God remaining in us, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ang grabe, no? Parang yung Bible study natin kagabi, may mga pagkakataon pala direkta na sinasabi. Merong mga direktang pananalita ang Diyos. Sabi niya rito, manatili kayo sa akin, mamumunga kayo. Kasi wala kayong magagawa kung wala kayo sa akin. In other words, mga kapatid, remember that we bear much fruit only when we abide in Jesus. Ang pamumunga pala ng sagana can only happen when we abide in the Lord Jesus Christ. No, again, yung pong tinatawag na illustration, no, yung allegory, na kapag ang isang sanga ipamuhay mo ang buhay na yan ayon sa salita ng ating Panginoon. And when we do that, magkakaroon ng fruitfulness o mabungang uri ng pamumuhay. Because fruitfulness is the result of our relationship with God. It's not the other way around, no? Hindi ho ang pagiging mabunga, no, ang pagiging saganang pamumunga ng buhay nito, resulta lang ho ito ng ating relationship kay God. Hindi ho pwedeng ano, no, mamunga ang isang buhay ng isang tao without having that relationship with the Lord Jesus Christ. Tandaan natin na mas mahalaga na ang focus ng buhay na ito natin bilang mga mananampalataya is abiding in Christ. No? It is about abiding and obeying in Christ, and much fruit bearing will follow. Hindi ho pwedeng nakatuon lang tayo doon sa bunga. Kailangan po bigyan natin ng diin para mamunga ka, o ang bunga ay natural na mangyayari when we abide and we obey the word in our lives. Tandaan po natin mga kapatid that we need to abide in Jesus. Kailangan mong manatili kay Jesus in order to bear much fruit. Ano sabi niya sa binasa natin panghuli? Apart from me, you can do nothing.
malibang kasama ako'y nananatili sa inyo at kayo'y nananatili sa akin, sabi ni Lord, wala kayong magagawa. Amen po ba? Kahit gaano ka ka-powerful, kahit na gaano ka kayaman, no, basic, no, going back to the basic, sabi ni Lord, apart from me, you can do nothing. Pangatlo po na makikita natin is that when we abide in Jesus, we experience the fullness of life. O, kapag tayo daw po ay nanatili kay Jesus, only then that we can experience yung tinatawag na kabuuan ng buhay. The fullness of life. Many people are living today without experiencing that fullness of life. Para bang sa iba, okay na, sapat na yung mabuhay ka. No? Sabi nga nila be merry, no? Drink and be merry, and die tomorrow. Pero hindi ko ganun No? Sabi po dito, sa verses 9 to 11, na kapag nanatili tayo kay Jesus, well, we can experience. Hindi siguro kinakailangan maging super yaman o napakayaman mong tao sa buong mundo. But the thing here is that we can experience the fullness of life in our lives. Verse 9 to 11, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano tinupad ko ang mga utos na aking Ama at kayo'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Verse 11, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Iba pala yung nagagala ka lang. Pero dito, grabe. No, joyful, para bang super joyful life. No, sabi ng Panginoon, mahal niya tayo. No, iniibig niya tayo kung paano inibig siya ng Ama. Mahalaga po makita natin ang kondisyon that the fullness, the joyful life, the fullness of life can only be experienced when we abide in the Lord Jesus Christ. Sabi ni Jesus, mahal ko kayo kung papaanong ako ay mahal ng aking Ama. In other words, by telling us that He loves us, no, na mahal niya ang bawat isa sa atin, He's telling us that He cares for us and He wants us to experience the fullness of life in Him. Alam niyo po mga kapatid, as far as God's plan is concerned, as far as God's desire is concerned, anong gusto ni Lord sa atin? Mamuhay tayo ng may kagalakan sa ating mga buhay. In other words, hindi tayo nilikha at inibig ng Panginoon para parusahan o maging miserable ang ating mga buhay. Hindi tayo ginawang tagasunod ni Jesus upang maging malungkot tayo all throughout of our lives. Mga kapatid, tandaan natin that God cares so much for us that He wanted us to experience the fullness of life in Him. When we abide in Jesus, kapag manatili tayo kay Jesus, sabi niya, if you remain in me and I remain in you, ano po ang resulta? Wow, we will become fruitful. Mamumuhay tayo ng masagana. Makapaghahatid tayo ng kagalakan sa Panginoon. Mapapapurihan natin ng Diyos because of the fruitfulness in our lives as a result of our abiding in Jesus. Kapag ginawa natin ito, it will not only bring glory to God, but God will allow us to experience
the fullness of joy in our lives. Sino ho ang gusto rito mabuhay ng masaya? No? I'm sure wala sa ating gustong mabuhay ng malungkot. Pero kung minsan, pag mali ang source ng buhay, pag mali ang source ng kalakasan at paglago, most of the time, magiging malungkot, parati na lang sad ang buhay natin. But, when we abide in Jesus, grabe mga kapatid, mamumunga tayo. No? Mamumunga, matutuwa ang Diyos sa atin, and He will let us experience the fullness of joy in our life. It is part of His plan. Kahit magkasakit kahit magkaroon tayo ng karamdaman, may mga pagsubok sa ating mga buhay, may mga hamon sa ating mga individual na pamumuhay. It is still part of His plan and His will for us to be able to live a joyful life as a result of our abiding and obeying the Word of God. Tama na ho yung kalungkutan sa buhay. Tama na yung parang miserableng, walang pag-asa. Let us draw our life, our strength from the Lord Jesus Christ. Joyful life is only possible when we and obey Jesus. Amen po ba? Amen. Marami pong salamat sa inyong mga salita na nagbibigay buhay at katuruan sa aming mga buhay. Nawa po, tulungan mo kami for us to really be able to understand and be able to live this life na kami ay manatili sa inyo, to remain in you and to obey your words in our lives. We thank you for the joyful life that you have promised for each one of us in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, tulad ng ginagawa natin, di ko alam kung nagawa nyo in the past 2 weeks, pero una, ano ang mahalagang naunawaan mo sa turo ngayon? Bakit? Pangalawa, bakit lubhang mahalaga ang manatili at sumunod kay Jesus? At pangatlo, namumunga na ba ang iyong panampalataya bunsod ng pagsunod mo kay Jesus? Okay mga kapatid, pakipicture nyo at tayo magkakaroon ng